Welcome to Miss Callie Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang part 4 ng ating story. Sa pagpapatuloy ng aming palitan ng chat ni Stella, ay lalo kaming naging marahas at mapanukso sa isa't isa. Alam ko ang kasalanan yun, lalo na sa akin na may asawa na at ang taong ka-video call ko pa ngayon ay ang pinakamalapit na kaibigan ng aking misis. Sa pagkakataong to ay hindi ko talaga inaasahan na magiging mahina ako sa isang babae. Alam naman nating mga kalalakihan na mahirap talagang tanggihan ang ganitong sitwasyon. Lalo na sa tulad ni Stella na ibang-iba ang dating. Napakaganda at sexy. Yung tipo ng babaeng dadaan lang sa harapan mo ay parang gusto mo nang yakapin at halikan. Ngunit sa kabila ng aking pagpapanggap na ibang tao ay tila aksidenteng nabanggit ni Stella ang aking tunay na pangalan. Tama bang narinig ko? Sinabi niya ang PJ. Alam kaya niya na ako ang kausap niya. May kabang tanong sa sarili ko. Andy, grabe yung ginawa natin. Ngayon ko lang naranasan yun. Sambit ni Stella. Nung marinig ko ang pangalang Andy ay nakahinga ako ng maluwag. Syempre naman Lourdes. Ikaw nag-enjoy ka pa? Tanong ko. Oo, sobra. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Balik tanong ni Stella. Oo, kaya lang. Pabitin kong sagot. Kaya lang ano? Tanong niya ulit. Sino si PJ? Painosenteng tanong ko. Ha? Bakit? Gulat na sagot at tanong ni Stella. Kasi yun ang pangalang isinigaw mo kanina bago tayo matapos. Sabi ko sa kanya. Hala, sorry. I'm sorry Auntie, hindi ko na malayan Paghingi ng paumanihin ni Stella. Okay lang yun, no? Hindi naman ako nasaktan. Curious lang ako kung sino siya. Ex mo ba? Kunwari, hindi ko alam. Ha? Kuan? Hindi mapakaling sabi ni Stella. Okay lang kung ayaw mong pag-usapan, I understand. Sabi ko. Sorry Andy, complicated kasi. At saka hindi pa kasi kita masyadong kilala kaya pagpapaliwanag ni Stella. May nangyari na sa atin kahit sa video chat lang Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Banat ko. Ha? Kasi, oo nga no, para na rin may nangyari talaga sa atin. Pangiiwas ni Stella. O hindi mo ba sasabihin kung sino siya? Pangungulit ko. Kasi, ganito yun. Basta, ganito. Crush ko siya. Nagganda bulol-bulol niyang sagot. Napangiti ako sa narinig. Hindi ko akalain na may gusto pala sa akin itong best friend ni Mrs. Crush lang naman pala Anong problema mo at hindi mo masabi-sabi? Pagpapatuloy ko. Kasi ganito Gusto ko siya, pero hindi niya ako gusto. Tagon niya. Paano mo naman nalaman na hindi ka niya gusto? Tanong ko pa. Hindi ko alam Mali yatang sinabi ko. Siguro mas tamang sabihin na gusto ko siya, pero hindi siya pwedeng magkagusto sa akin. Tama, ganun nga. Sagot ni Stella. Bakit naman hindi pwede? Tanong ko. Basta komplikado. Sambit niya. Halatang ayaw pag-usapan ni Stella. Marahil dahil ito ay pinakatatago niyang lihim. O sige, hindi na kita kukulitin. Baka mainis ka pa sa akin Sabi ko. Hindi, pasensya na Hindi lang talaga kasi ako komportable na pag-usapan yun. Paghingi ulit niya ng paumanhin. Okay lang. Pero sa ginawa ba nating milagro kanina, komportable ka? Tanong ko. Oo naman. Komportable ko, no? Sagot ni Stella. Tingin ko nga Kasi hindi ka pa nagsusuot ng damit mo hanggang ngayon. At kita pa rin kita sa video. Puna ko. Ay, oo nga pala. Wait magbibihis muna ako. Paalam niya. Huwag na. Gusto ko munang pagmasdan ka ng ganyan. Utos ko. Sige, nahihiyang sagot pa niya. O para fair, datingnan mo na rin ako. Biro ko.
Actually, kanina ko pa nga tinitingnan yan. Totoo ba yan? Bakit parang doble ang lamang ng sayo kumpara sa ibang lalaki? Hindi makapaniwalang sambit ni Stella. Ngayon ka lang ba naka-engkwentro ng ganito? Tanong ko. Nang ganyang size? Oo, ngayon lang. Seryosong sagot niya. Mas gusto mo ba ang maliit? Tanong ko pa. Ha? Ewan. Pakipot niyang sagot. Ganito na lang. Mas gusto mo ba yung ngayon kaysa dun sa mga nauna mong nakita? Pag-uulit ko sa tanong ko. Oo? Nahihiyang tugon ni Stella. Ilan na pang nasubukan mo? Tanong ko. Anong gusto mong sabihin? Ilan na ang nakatikim sa akin? Balik tanong niya. Oh, tibid kong sagot. Isa pa lang, yung first and only boyfriend ko. Pag-amin ni Stella. I see. Nasatisfy ka ba niya? Sunod kong tanong. Oo, kaso, kumpara dyan sa'yo, walang-wala siyang panama eh. Puna ni Stella. Sabi nila mas mag-e-enjoy ang babae pag may pagmamalaking lalaki. Gusto mo bang tutuhanin natin? Diretso ang tanong ko. Ay, hindi na. Tama ng ganito sa chat lang. Sa webcam lang. Nabubulol niyang sagot. Okay. Well, kung magbagong isip mo, alam mo ang Yahoo ID ko. Sagot ko. Opo, alam ko po. Sige Andy papahinga na ako. Napagod ako sa ginawa natin eh. Pagpapaalam niya. Sige ako rin at may gagawin pa. Sagot ko. Okay, sige. Bye. Sabi ni Stella. Teka, kailan natin uulitin to? Pahabol kong tanong. Ha? Ikaw? Nahihiya ang sagot niya. Sa Martes ulit? Same time, okay ba? Tanong ko. May pasok ako that day eh. Sa Wednesday, kung pwede ka. Sabi ni Stella. O sige Wednesday, sa date din. Sabi ko. Okay, bye. Paalam ni Stella. Bye. Sagot ko din. At kapwa kami nag-disconnect sa Yahoo. Pumunta ako sa banyo para maligo. Ilang minuto rin ako ang naligo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, lumabas ako sa banyo at nagbihis. Kinuha ko ang masuot kong damit kanina, pati na rin yung tuwalya na pamuna sa sarili. Pumunta ako sa laundry room at nilagay ang maruruming damit at towel sa washing machine. Lalaban ko na lang bukas, kasama ng iba pang maruruming damit. Sabi ko sa sarili ko. Nakaramdam ako ng pagod, para akong naubusan ng lakas dahil kay Stella. Medyo inaantok na ako, kaya bumalik ulit ako sa kwarto at nahiga. Kinuha ko ang telepono ay tumawag sa ospital. Hello, Jenny please? Bati ko sa phone. Ling, bakit ka napatawag? Si Jenny kaagad ang sumagot. Oh, bakit ikaw ang sumagot? Tanong ko. Nasa floor yung mga kasama ko eh. Ako yung naiwan dito sa may phone. May problema ba, Ling? Nag-aalalang tanong ng asawa ko. Wala. Sasabihin ko lang sana sa'yo na matutulog na ako at inaantok na ako eh. Sabi ko. Okay. O sige, matulog ka na. Good night. I love you. Sabi ni Jenny. Good night. I love you too. Sabi ko bago ko ibaba ang phone. Pinatay ko ang ilaw. At bago ako nakatulog, naalala ko ang mga bawat galaw ni Stella kanina sa harap ng kamera. Ang malulumanin niyang paghaplos sa kanyang katawan. Grabe palang si Stella. Nakakabaliw siguro kung sa totohanan na. Uhaw talaga siguro yun. Dagdag ko pa. Matagal na kasing walang boyfriend si Stella. Ewan ko pero parang wala siyang natitipuhan sa mga manliligaw niya. Mapili kasi. Swerte ng una at tanging naging boyfriend niya. Natikman na niya ang tunay na langit. Sabi nga nila, kapag ang babaeng nakatikim na sa kama, hahanap-hanapin na niya to. Malamang ganito ang nangyayari kay Stella. Sabik na sabik siya. At ang swerte ko pa, pangalan ko ang kanyang sinikaw. Ako ang nasa isip ng luka-luka. Nakangising sabi ko sa sarili. Ilang saglit lang nakatulog na rin ako na may ngiti sa labi. Nagising ako kinabukasan. Tanghali na. Nasa tabi ko na ang misis ko ang si Jenny. Tulog pa. Hindi na niya ako ginising nung dumating siya galing sa trabaho.
Kapag panggabi si Jenny, nakakauwi ito ng bahay ng mga 7:30 AM na. Pagod siguro kasi hindi man lang nakapagbihis. Naka-underwear lang. Dahil tulog pa rin ang asawa ko, naisip kong umitlip ulit. Wala naman akong gagawin ngayong araw. Off day ni Jenny. Naalala ko nga pala na nag-promise siya na pasasihin niya ako sa kama ngayong araw na to. Hahayaan ko muna siyang makapagpahinga. Pagkagising niya, espesyal ang aabutin niya. Naalimpungatan ako ng tansya ko ay hapon na. Tumingon ako sa relo. 3:00 na ng hapon. Tulog pa rin si Jenny. Mukhang pagod na pagod talaga. Tumayo ako at nagpunta sa banyo para maligo. Pagkaligo, nagbihis ako at dumiretso sa kusina. Nakaramdam na kasi ako ng gutom. Nagsaing ako at nagbukas ng dilata. Corn beef na lang para mabilis. Naghiwa ako ng bawang at sibuyas para panggisa sa corn beef. Wala pang 1 oras nakahanda ng pagkain. Sumulyap ako sa kwarto at nakitang tulog pa rin ang asawa ko. Nagpa siya na akong mauna na sa pagkain. Pagkatapos kumain, nagpa siya akong manood ng TV. Nahiga ako sa sofa habang nanunood. Mag-aalas 5 na ng hapon nang lumabas si Jenny. Bagong paligo at nakatapis lang. "Ling, kumain ka na?" Tanong niya sa akin. "Oo, nagutom na kasi ako," sagot ko. "Sensya na, napahaba yung tulog ko. Napagod kasi ako kagabi," sabi ni Jenny. "Okay lang, Ling. Iinit ko pa ba ang pagkain mo?" Tanong ko. "Hindi na," sagot ni Jenny habang papalapit sa sofa na kinahihigaan ko. Naupo siya sa may paanan ko. Binigyan ko siya ng puwang para makaupo siya ng maigi sa sofa habang nakahiga pa rin ako. "Ano ba niluto mo, Ling?" Tanong ni Jenny. "Corn beef lang, okay lang ba sa'yo?" Balik tanong ko. "Ay, gusto ko ng hotdog eh," sabi niya. O sige, saglit lang at ipagpiprito kita." Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Jenny. "Hindi, Ling. Yan sa'yo yung gusto ko," piling sabi ni Jenny. Ibang pagkain pala. Ikaw bahala," sabi ko kay Mrs. Pagkasabi ko noon, kinala si Jenny ang pagkakaipit ng tapis na nakabalot sa kanya. Bumagsak ito sa sahig at bumungad ang napakaganda at kinis niyang katawan. Yumuko si Jenny sa akin at sinimulang magpakasasa. Hinayaan ko ang misis ko na magpakasawa sa akin. Para siyang ilang linggo na nagutom dahil tila gigil na gigil to. Nang biglang mag-ring ang telepono. Hindi ako mapakali dahil sa ring ng telepono. Akma ko nang sasagutin nang pigilan ako ng asawa ko. "Huwag na, Ling. Istorbo lang yan eh," sabi ni Jenny. Pero tuloy pa rin ang pag-ring nito. "Sasagutin ko lang, Ling, para tumigil na sa kakatunog," sagot ko. Parang walang narinig si Jenny kaya inabot ko ang wireless na telepono na nasa may ulunan ko sa taas ng side table. Hello?" Pigil na boses kong sagot. "Hello, PJ. Si Stella to," sagot ng nasa kabilang linya. Hindi ko alam pero parang lalo akong ginanaan kay Mrs. nang marinig ko ang boses ni Stella. Lalo akong nadala sa agos. Stella? Bakit?" Nagkautal-utal kong tanong gawa ng aking Mrs. na napakapilya ng oras na yun. "Nandiyan ba si Jenny?" Tanong ni Stella. Saglit, sabi ko tapos inabot ko ang telepono sa asawa ko. Napahinto saglit si Jenny at kinuha ang telepono. "Hello, bruha. Tawagan kita mamaya ha, kumakain lang ako," sabi ni Jenny. Pagkatapos ay pinasa niya ulit ang phone sa akin at tinuloy ang ginagawa. Pinakinggan ko muna ang telepono bago ko sana i-off nang maisip kong wag nang i-off. Ipaparinig ko kay kumare ang ginagawa namin. Pinatong ko lang ang telepono sa side table. Hindi ko to in-off. Hindi pa rin tumutunog ang telepono. Ibig sabihin, may tao pa rin sa kabilang linya. Nakikinig si Stella. "Tama na, Ling, ako naman," sabi ko kay Jenny. Tumayo ako at inalis ang t-shirt at short ko. Umayos ng upo si Jenny. Bago ako lumuhod sa may paanan niya, sinampay ko ang binti niya sa may balikat ko. Sa puntong yon, napapatingala na lang ang asawa ko.
At panay ang hiyaw nito sa sobrang tindi ng tinatamasa. Tanging pangalan ko ang kanyang binabanggit. At napapangiti ako dahil alam kong nakikinig sa amin si Stella. Ilang minuto pa nga ang lumipas, tuluyan na kaming nagsalo ng aking asawa sa malambot na sofa. Para yung masisira sa sobrang pag-uga, nang tuluyan ko ng angkinin ng buo si Jenny. Halos mabaliw to sa akin. Nakapikit ito at kagatlabing tinanggap ang kakaibang aliw. Lumipas pa halos ang 1 oras ay narating namin ang lurok. Akin ka lang, Happy J? Hingal na sabi ni Jenny habang magkayakap kami. Oo, sa'yo lang ako, Ling. Sa'yo lang. Sagot ko. Iba ka talaga, Ling? Nakakabaliw, sabi niya. Siyempre, sabi ko habang inahagilap ang telepono. Pinakinggan ko to. Nakarinig ako ng mabilis na paghinga sa kabilang linya at mahinang pigil na boses. Tapos inalayo ko ang telepono sa tenga ko at sinabing, Lingo, telepono, tawagin mo na si Stella, baka naghihintay ng tawag yun. Ay, oo nga pala, sabi niya. In-off ko ang telepono bago ko ibinigay sa asawa ko. Ilang segundo lang at nakatawag na si Jenny. Nag-uusap sila ni Stella. Walang kamalay-malay ang asawa ko na napakinggan lahat ni Stella ang ginawa namin kanina. Tiyak kong nagpainggit ito sa kanyang kaibigan na nag-iisa lang sa kondo. Abangan po ang next part ng ating story.